Kumusta naman ang lahat? Sana nakakain na ng maayos. Sana nakakapag-relax na ang utak. Kumusta naman? It's summertime pa rin. And dahil summertime ngayon, alam naman natin na marami tayong gala. Lalo na it's Sweldo Day kahapon, no? Ubus na agad yung laman ng bulsa mo. Yan, sige, ubusin mo na ubusin. Wala na natira sa'yo, tapos maghihintay ka ulit next month. Sige, hala, bili doon, bili dyan. Ang hirap pa naman pigilan kapag may hawak ka talagang pera. Kaya yung iba, hindi naghahawak ng pera. Ang dinadala nila yung mga card, diba? Or online na lang. Kasi nga, pag may dala daw silang pera, may mga taong ang hirap nilang kontrolin yung paggastos. Lalo na pag may nakita sila, diba? Tapos hindi mo naman kailangan, pero bibilihin mo. Diba? Yung takaw tingin lang sa mata. Parang ako ngayon, kabibili ko lang ng pangkulot na hindi naman kumulot yung hair ko. Kaya naging sabog tuloy yung hair ko ngayon. Yung totoo. Diba, aminin natin, sakit natin yan. Pag may nakikita tayo, kahit sa mall or sa online, di naman natin kailangan talaga nung ano na yon, gamit na yon. Pero dahil, uy, mukhang maganda to, bibili tayo. Not knowing na, wait lang, kailangan ko ba? Oh, sige, hala ka. Okay. Bumili ka lang ng bumili. Yan, kasi naiisip lang natin yun after na sayang pala, sana pala hindi ko yun binili kasi dami ko pa bayaran ganyan eh. O kaya ngayon, ingat-ingat lang, lalo na kapag lalabas ka, magpapa-aircon ka sa mall kasi nga summer. Ingat-ingat sa pagtingin-tingin, pag window shopping kasi baka mamaya totoong shopping na talaga ang naganap. O, diba? Medyo kumulot naman pala yung hair ko ng onte, pero onti lang. Oo, mga 10%. Kung gusto mo ako makita, puntahan mo na ako sa ating live. Hanapin mo lang yan sa Facebook. Yes, Facebook of Energy FM 106.7. Please like and share also. Ayan, habang binubuksan mo dyan yung ating live, please paki-like at paki-share. Ayan. At bago natin basahin bago natin pakinggan yung ating story for today, syempre ito muna ang reminder natin para sa mga nagtsatsaa. Yes, sa mga tea lovers out there, meron tayong MX3 Tea with Pandan. Ito po ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet po ng MX3 Tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede rin pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong po ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Maraming salamat nga pala sa may pakain ngayon, sa nagdala ng pagkain. Thank you, Rovicel, at kay Ate Merly. Salamat po sa pagkain and andyan na yung favorite kong matcha. Mula nung nag-Japan ako, nahihilig na po talaga ako sa matcha kasi matcharap. Oo. Okay. Push natin yan. So anyways, bago ang lahat, palagay muna tayo ng Rated SPG sa ating live. Kasi Rated SPG po ang story natin for this afternoon. So lagyan natin siya ng Rated SPG. Ayan. Pero kung ready ka na, syempre ready na rin ako dito sa ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Mga storyang tagos sa puso. May nangyari sa amin ng pinsan niya. Anong gagawin ko? Mga pusong handang lumaban. Ang totoo po, bakla ako. Mga damdaming di mapigilan. Hanggang ngayon, hindi pa din ako nakaka-move on kahit may asawa na ako. Pakikinggan natin dito lang sa Sincerely Kara. Mondays to Fridays, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ipadala ang iyong kwento sa Sincerely Kara fanpage. At doon po nabuo ang love story namin. Sincerely, Kara. Magkaroon ng masayang pamilya ang pinapangarap nating lahat. Syempre gusto natin complete family. Kaya naman kahit may mga sigalot, away, di pagkakaintindihan, tinitiis natin yon para lang sa buong pamilya. At kahit nga kung minsan malaman natin na may kabit o third party, lulunukin natin ang lahat.
alang-alang sa pamilya. Ito ang story ni Doreen, housewife, may anak at may asawa. Nalaman niya na may kabit ang asawa niya. Ang sa kanya lang naman ay minemaintain na lang niya yung buong pamilya, kaya ayaw niyang mahiwalay dahil para na lang sa anak niya. Hanggang one time, nakipagkita siya sa kabit ng asawa niya, pero hindi siya nagalit. Sinabi lang niya na yung setup ninyo, tatanggapin niya basta wag lang masira ang pamilya nila. Hanggang sa later on, nag-cruise ang landas ni Doreen at ng kabit. At di nagtagal, nagkaroon ng matinding pangyayari sa kanilang dalawa. Ano nga kaya iyon? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi po DJ Kara, ako po si Doreen. Married po ako with 2 children. 8 years na po kaming kasal ng asawa ko. Lately po, nalaman kong may kabit siya. Sa totoo lang po, ramdam ko na nahahantong sa ganito kasi kahit ako po nawawala na ng feeling sa kanya. Kumbaga, parang wala na pong spark yung relasyon namin. Pero kahit na ganun po yung nararamdaman ko, naisip ko po na ipagpatuloy yung relasyon na meron kami. Ayoko po kasi ng broken family. Ayos lang sa akin, DJ Kara, kahit na may kabit siya. Ang natatakot lang po ako is baka dahil sa kanya mawala yung pamilyang binuo namin. At dahil po dun, nagdesisyon akong kausapin si Angela, yung kabit niya. Nag-usap naman po kami. Nung nakita ko po siya, nagandahan din po ako sa kanya. Batang-bata po yung itsura niya. Maganda rin po siya manamit. Naintindihan ko po kung bakit nagustuhan siya ng asawa ko. Mahinahon naman po yung pag-uusap namin. Naging okay po yung pagtatapos nito at nagkaroon kami ng pagkakaintindihan. Nagsorry din po siya at pinatawad ko po siya. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo. Nagkaroon po ng party yung work namin. Habang nagkakasiyahan po ang lahat, may napansin po akong pamilyar na mukha. Nakita ko po si Angela. Kasama raw po siya ng katrabaho ko bilang +1 sa party namin. Nag-usap po kami na parang matagal na kaming magkakilala. Sobrang gaan po ng loob ko sa kanya, DJ Kara. At naramdaman ko po na ganun din naman siya sa akin. At syempre po, party, nag-inuman po kami. Sobrang nalasing po ako noon kaya hindi na po ako nakauwi. Ang napagdesisyonan po namin ay sa bahay na lang po muna ako ni Angela matutulog. Pagdating ko po sa bahay nila, hindi ko po alam kung ano yung pumasok sa isip ko pero nahalikan ko po siya, DJ Kara. Di ko po alam kung alak lang yun o dahil sobrang nagandahan po ako sa nabuild naming koneksyon. Nagsimula po sa halik hanggang sa, ayun na po, may nangyari po sa amin. Paggising ko po, walang ilangan na nangyari. Pero sobrang naging sweet po niya sa akin. After ng gabing yun, DJ Kara, palagi na kaming nag-uusap at madalas na rin kaming nagkikita. Hindi po to alam ng asawa ko dahil never niya naman pong nalaman na nagkausap kami ni Angela. Nilinaw po sa akin ni Angela na nagkahiwalay na raw po sila ng asawa ko. DJ Kara, parang nagkakambutihan na po talaga kami ni Angela. Sobrang saya ko po kasi kapag siya yung kasama ko. Ibang-iba po yung pakiramdam ko kapag magkausap kami. Pero ayun nga po, gaya ng sabi ko, ayoko po ng broken family. Ayoko pong mabuwag yung relasyon namin na pinilit naming ibuo. Dahil lang sa nagkagusto ko sa kabit ng asawa ko. Hindi ko po naiintindihan kung ano tong nangyayari sa akin, DJ Kara. Naguguluhan po talaga ako kung ano po bang tatahakin kong daan? Itutuloy ko po ba tong relasyon namin ni Angela habang kasal pa rin ako? O tuluyan ko na kayang hiwalayan yung asawa ko para ituloy namin to ni Angela? Ano po bang dapat kong gawin? Kinaya niyo ba yon?
Ako hindi ko kinakaya. Okay Kaya pa, sige. Inhale, exhale tayo. The usual na ginagawa ng asawa, sinusugod yung kabet. Pero ito, hindi niya sinugod yung kabet. Pinatulan niya yung kabet. OMG! Wow! I know ang masasabi mo sa story ni Doreen na may 2 anak at may asawa pa na sa umpisa, ang gusto niya buong family. Pero parang ngayon, siya na yung may gusto na mabawag yung family kasi yung tanong niya, kung paninindigan ba niya si Angela? At mukhang in love na nga siya kay Angela. Nako, hindi ko kinaya. Kinaya mo ba? Ano ang masasabi mo kay Doreen? Yan, na in love sa kabet ng asawa niya. So parang na-discover niya then late no na isa siyang member ng LGBTQ. 'Di ba? May mga ganun pala talaga no, yung malalaman mo later on na shucks, Becky pala ako or shucks, ano pala ako, bi pala ako. No? Well, it happens talaga in real life. Eto sabi dito, what a story. Grabe, sabi ni Ate Nola. Eto sabi dito. Sa totoo lang, mahirap po talaga magkaroon ng broken family. Mas masakit sa part ng anak. Tigilan mo na yung kalokohan nyo. Tigilan mo na. Sabi dito. May asawa ka na nga di ba? Umiwas ka na, magulo pa yung papasukin mo Mag-isip ka na mabuti, sabi ni Rhea. Actually, ang gulo na kasi umpisa pa lang yung problema niya, ang gulo na. Dahil may third party. Tapos inagaw niya yung third party. 'Di ba? Sabi magiging love triangle pa sila, sabi ni Teresa. Hindi, love triangle naman talaga umpisa pa lang. Pero iba na yung ka-triangle. Kumbaga iba na yung yung takbo ng kwento. Ika nga. Ito. OMG. Mag-asawa. Share po sa kabet. Diyos ko po, Rudy. Tibo naman pala. Sabi ni Ate Elsa. Ito, grabe yung mga comments nyo ngayon. Parang ako yung parang ako yung nag-iinit. O sabi dito, kung ako sa'yo, piliin mo ang asawa mo. Kasi mas yummy pa rin yun. Mas yummy pa rin yung dance cover nyo ng asawa mo. Sabi ni Mami Rosie, hindi ko kinakaya mga comment mo Wow! Ganun ba yun? Ito pa sabi dito, hala, hindi tama sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Huwag mo na ituloy. Ngayon pa lang tapusin mo na ang ginagawa mo. Nakakalungkot. Ayan. Sabi ni Mami Sheila, nakakalungkot nga naman daw. At hindi maganda. At sabi ni Jason, baliktad na po yata ang mundo. Diyos ko po, Rude, tulong, mga langit, may nangyari sa inyo. Except dun sa kiss. Ay, anong klaseng pangyayari yon? Ay, alam mo na yon, Jeka Bigas. Diba? Nagbumbum tarat-tarat nga po sila. Oo, gano'n na nga po. Clap-clap. Anong clap-clap? Nag-dance cover sila. Itigil mo yan, Doreen, kalokohan mo. Ang sakit mo sa bangs. Sabi ni Ate Jonah, masakit naman talaga sa bangs. At saka parang hirap mag-isip no, no? Ikaw na ngayon yung tatakas. Dati yung asawan lalaki mo yung tumatakas. Tapos ngayon, ikaw na. Yung totoo. O, ito pa, sabi dito. Kapag may alak po talaga may balak, sabi ni Anna May. Ano to? Sarap, Sharp naman yan. Taste it, girl o boy, sabi ni Len Prado. Taste test daw sa lahat. Ligo mo na, bibigyan na lang kita ng sabon at shampoo, sabi naman ni Brian. 'Di ba? Self-gratification ang gusto, sabi naman ni Arlene. Ito pa, OMG, ayaw mo mabuwag ang family pero ikaw pala ang gagawa. Hay nako, kaya nasa taas po ang ulo. Para yun ang, ngayon na? Para yun ang gamitin siguro. Sabi ni Porferia. Ayan. Ang love trip daw sa comment section. Sige, magkagulo po kayo dyan. Sa story natin ngayon. Party-party na daw yan. Grabe naman. 'Di ba? Piliin mo kung saan ka liligaya. Sabi ni Rodely. Piliin mo kung saan ka liligaya. Yung word na yon, sinasabi natin yun lagi kapag nahihirapan tayo mag-decide. Piliin mo kung ano ang sinisigaw ng puso mo. Pero paano nga ba kung ang sinisigaw ng puso mo ay mali? Pakikinggan mo ba ang puso mo?
Kasi ang puso ay tuso. So wag din tayo magpapalinlang. Kaya nga tayo may utak para mag-isip. Hindi laging para puso lang ang pagganahin natin. And in your case, Doreen, may asawa ka na kasi. Pero muling tumibok ang puso mo, yun nga lang sa isang babae. Hindi natin pinag-uusapan dito kung babae o lalaki yan. Pero dahil muling tumibok ang puso mo, ibig sabihin yan, matagal ka na yatang hindi okay sa meron ka. Matagal ka nang hindi happy sa asawa mo. Diba? And hindi ka naman namin masisisi kasi nga, niloko ka ng asawa mo eh. Nagkaroon siya ng kabit eh. Ang malala lang, bakit mo tinolerate? Tinolerate mo kasi hindi mo lang tinolerate. Tinanggap mo pa ng buong buo. Okay ah! Diba? Pinagana mo pa ang puso mo dun sa taong dapat mong pagsilosan. Ang weird. Diba? Pero wala eh. Feelings mo yan. Sino ba naman kami para sabihin kung ano ang tama at mali sa'yo? Eh dapat nga mas ikaw ang nakakaalam kung anong tama at mali. And I'm sure alam mo yun. Alam mo ang sagot. Alam mo yan, Doreen. Kasi una pa lang sinasabi mo na gusto mo ng buong family. So, ibig sabihin yung mindset mo para sa tama. Kaso, ayun nga lang. Kaya minsan talaga, no, ang hirap din magsalita ng tapos. Yung mga taong masyadong mataas din yung standards, perfectionist, sila yung nadadapa. Wow! Aminin na natin. Yun ang reality ng buhay. 'Di ba? Pero hindi rin naman masama na umasa ka ng buong pamilya. Tama yun. Tamang mindset yon na buuin mo ang pamilya mo. Kaso nga lang, sa ginagawa mo ngayon, ikaw na ang sumisira. So paano mo magagawa yung pangarap mong buong pamilya kung ikaw na ang sumisira? Ayusin mo ang buhay mo. At alam ko, Doreen, alam mo kung paano mo aayusin yan. Kasi the moment na kinausap mo yung kabit, ibig sabihin ang tapang mo para harapin siya at para sabihin sa kanya na gusto mo ng buong pamilya. So, ibig sabihin ngayon, asa na yung tapang mo, Doreen? Pairalin mo din yung tapang mo. Yung isip mo kung paano aayusin ang lahat. Alam kong kaya mong gawin yan at walang ibang makakagawa yan kundi ikaw lang. Kailangan mo lang ng push. Kailangan mo lang ng validity na eto yung tama at mali. At sinasabi na namin sa'yo, mali ang nangyayari ngayon. Kasi may asawa at anak ka. Ngayon, kung gusto mo na talagang panindigan yan, ayusin mo muna ang lahat. Kung gusto mo talagang i-pursue yung babaeng yan, ayusin mo. Makipag-usap ka na maayos sa asawa mo, kung ayaw mo na talaga sa kanya, hiwalayan mo, hindi mo na matutuloy yung buong family. Kasi yun yung dati mong target eh, pero nabura lahat ng yun. And it's always up to you. It's always up to us kung paano natin aayusin at kung ano ang mga bagay na gusto natin at magpapasaya sa atin. And at the end of the day, ikaw ang magde-decide niyan. Pero sana, huwag mong gawin ang isang bagay na alam mong mali. Itama mo ang lahat. For the sake na lang ng mga anak mo. And para din sa sarili mo, hindi mo naman talaga maiko-continue yan eh. Nang ganyang setup, sooner or later, mahuhuli ka. Sa halip na ikaw pa yung magagalit na bakit ka may kabit? Ang ending, bakit mo kinabit yung kabit ko? Diba? Ganun na. Ganun na ang setup natin, Doreen. Hindi na ikaw yung tama. Ikaw na yung mali. So pag-isipan mo yung mabuti at itama mo ang mga bagay-bagay na aware ka naman na mali. Ganun talaga. Sa pag-ibig, wag laging ang pintig lang ng puso ang susundin natin. Kailangan din natin tignan kung tama ba ang ginagawa natin or mali, and kailangan din natin tignan ang mga consequences nito. Yung cravings mo na yan, di ba? Tumatawa dito, Cora. Lilipas din yan. At alam mo, sometimes, ganun ang buhay eh. We crave what we can't have. Sincerely,